Pero gaya nga ng nabanggit natin na Prof, meron na namang panibagong bagyo, meron pang LPA. Tama po ba na sisihin si Vice President Sara Duterte dahil galit daw ang Diyos kaya nagkakaroon ng pagbaha? Dapat na raw siyang humarap sa impeachment court. Ano po masasabi niyo pa dito sa mga ganitong opinion? Alam mo yan, nagsalitang yan, tao pa naman siya ng kanyang pananampalataya. Hindi ko alam kung saan niya kinukuha na pati ang pag-ulan ay sisisihin sa Vice Presidente. Alam niyo, bigyan niyo ng tasking si Vice Presidente. Baka sakaling makita ng taong bayan kung anong klaseng gobyerno magkakaroon kung si Vice Presidente nag-handle niyan. Alam mo, nakakalungkot kasi kahapon, kahit saan ka pumunta, wala kang nakitang anino ng mga taong responsable at nababayaran natin dahil sa taxes ng ating contribution. Kanya-kanya, bawat Pilipino nagtutulungan. May nakita pa ako diyang isang malaking truck na halos halangan yung pinanggagalingan ng tubig para makadaan ng iba. Nakakaawa ang mga estudyante na naglalakad sa Central Island. So I guess ito yung hindi ko maintindihan kung ito yung konsepto nila ng bagong Pilipinas na walang pakialam ang mga dapat makialam sa usaping baha. Opo, and dito po sa mga sinasabi ng ating gobyerno po, no, mismo ang taong bayan na yung nagtatagpi-tagpi ng mga videos po ngayon na Prof, naalala ka tuloy yung pinagmamalaking 5,500 flood control, after noon biglang baha. Yung ano naman, yung pahayag ni Secretary Vince Dizon, napakagandang teknolohiya gagamitin natin sa EDSA rehabilitation, tapos sinisipa yung ulan dahil kalaban daw yan ng aspalto. So sabi ng mga netizen, lagyan na lang ng bubong ang EDSA habang kino-construct. Tapos meron na naman pahayag, sabi dyan sa JR Araneta ba yun, dyan sa QC na talagang sa mahabang panahon lang binabahayan. Meron pang hanggang tuhod, hindi na raw hanggang tuhod yung mga pagbaha. Tinagpi na naman nila yung video. Parang hindi natuto yung ating gobyerno. Mas maganda kaysa sa ipagmalaki, tingnan na lang mismo sa resulta po. Prof, ano masasabi niyo po? Tama ka doon, no? Sa tuwing nagsasalita sila na ito yung nagawa namin, ito na yung naibsan na ang paghihirap, wag na tayong mag-claim ng ganon. Gawin na lang, no? Mahirap yung tuwing magbabaha, ang sasabihin mo, ito na yung nagawa namin. Pero pagkatapos, makikita natin, talaga nagbabaha. No? Nakakaawa kasi wala namang matatakbuhan ng taong bayan. Hindi ka naman maka-charge sa bawat baha. Ito yung naanod sa amin, ito yung nasira sa amin. Saan mo yan kukunin? Kukunin mo yan sa kakaunting pera na naiipon mo para sa magkakasakit o sa pasukan, kakasimula pa lamang ng pasukan, so ang mga gastusin, wala kang tulak kabigin eh. Hindi mo sila maririnig sa simula na kahit habagat lang ito hindi mo naririnig sa simula, hindi mo nakikita habang nagkakandara pa ang mga Pilipinong maiahaw ng kanilang mga gawa, at lalong wala kang maririnig sa kanila matapos. So saan, ayun, may nagsuggest na ng Typhoon Fund na magtayo na lang kayo ng Typhoon Fund para kung sino yung naapektuhan, makakuha ng pondo para mapaayos nila ang bahay nila. Talagang napakahirap yung solusyon dyan. Pero again, babalik tayo, ang solusyon dyan pag summer, binubungkal mo ang kanal, inaalis mo ang basura, these things kailangan preventive. Apart from being preventive, kailangan may contingency plan. Biro mo yung Rojas Home Site, lampas tao ang tubig. Itong mga ganito, nakakalungkot kasi taong bayan na naghihirap. Hindi bali kung hindi sila nagbabayad ng taxes, no? At yung taxes natin na hindi bali kung hindi napupunta kung kaninong bulsa. Kung maayos sana lahat, magtitiis ang Pilipino, pero
tuwi na lang umuulan, nararamdaman mo yung kulo ng loob nila dahil ito na naman tayo-tayo lang ang magtutulungan at ang gobyerno, meron pa nga nagpaskil ng a week of sabbatical, no? I mean, these things, No make-up. oo, these things shouldn't be the order of the day. The order of the day is to help Filipinos. And ang paraan ng pagtulong, makita ang presensya mo, may magta-traffic, wala, kanya-kanya tayo. There is anarchy outside of Malacanang, and I guess Malacanang is just, sleeping through the process. I don't see, hindi na natin nakikita ang NDRRMC na nagmi-meeting. Hindi na natin nakikita na yung pagtila ng ulan, paggabi, meron kang pinatatakbo yung para maalis ang bara. Wala tayong nakikita, hindi natin sila nararamdaman. So, hindi ko maintindihan kung ito ba yung kanilang pagsagot sa pagreklamo ng tao. Mali-mali yun dahil ang taxes namin, binibigay namin sa inyo. Parang ang mas nakakaano pa sa tao niyan, nakakagalit, magmamayabang ka pa. Tapos, ibig sabihin, gumastos ka pa ng pera. Tapos, ang ending, hindi naman pala sulit yung paggastos ng pera, maghahanap ka na naman ng rason. Binaha na nga, magmamalyabang ka pa, wala namang resulta, so nasayang na naman yung pera ng taong bayan. Ganyan yung laging isipin ng ating mga kababayan, Prof. Oo, Admar pero lahat common sense May 6 na buwan tayo sa isang taon na summer na dapat gawin mo lahat ng dapat mong gawin para pagpasok ng tag-ulan, 6 na buwan yun, ay maayos. Pero kung hindi mo ginawa ng 6 na buwan during the summer, yung kailangan gawin, ay talagang magsasuffer ang lahat. Hindi mo yan magagawa ngayon, kahit magbomba ka ng magbomba ng kanal, higupin mo ng lahat ng fire truck. Tapos nakakatawa kung saan lang nila itatapon. Di ba balik rin, di ba? So, itong mga gawaing ito, common sense lang naman yan. Ang hindi ko maintindihan, bakit hindi makita yung common sense, lalo na ngayong habagat lang yan, ha? Hindi ko alam kung pagdating ng yung sinasabi mong low pressure, kaya makikita mo, kalimitan, nag-oorasyon ang hingi na lang ng taong bayan, nagdadasal sa Diyos, na sana hindi malakas, at kanya-kanyang akyat sa second floor kung may second floor ka. Kung wala kang second floor, na maghahanap ka. Kahit ang mga sasakyan, nakita natin, biro mong magkano ang isang pag-repair ng sasakyan na nalubog sa tubig. Hindi ordinaryong gastos yan. Pero ang gobyerno, walang ginagawa. Wala kang narinig sa kanila ngayong umaga Ako, I was expecting ngayong umaga, magkaroon man lang ng national address, o magkaroon man lang kung sino man yang in charge. Yang si Torre, ang yabang-yabang mo, nung pinasok mo ang Davao. Bakit hindi mo gawin yung yabang mo sa baha sa Metro Manila? Kaya ka nga linagay dyan kung masosolbahan mo. Ito naman DPWH, saan ka naman nagkakita, nag-rehab ng EDSA, alam niyang tag-ulan. At alam niyang meron talagang barrier dyan sa busway. So, hindi ko alam kung nasan ang common sense nitong mga ito. Pagkalaki-laking pondo, supposedly good for 5 taon. Wala pa yata 3 buwan, nasira na. So, babalik tayo uli. Window dressing ba yan sa ASEAN sa November? O talagang inaayos nyo? No? Kasi kung talagang inaayos yan, pinagplanuhan yan, makita mo naman ang pagkakapatsi Ngayon nakikita natin, linagyan ng cover ito, yung sumunod, ito hindi buo. So, paano naging 1.6 billion yung patsi-patsi? Ang inaantay ko, Attorney Prof, ang sinabi ng Pangulo na iipunin niya yung mga tubig baha. Napakarami na pong tubig baha po sa ating bansa. Di ko lang alam kung naipon na ba yun. Kasi ang ganda ng pagkakabanggit niya nun, na iipunin yung tubig baha. Ang nangyari lang, yung mga netizen, ginawa ng nag-iipon. Nag-ipon ng tubig baha. Alam mo, Admar, pwede yan magandang solusyon yan. Kung may catchment basin tayo. Wala tayong catchment basin Tingnan mo yung dun sa BGC.
Meron silang catchment sa ilalim kaya hindi nagbabaha tapos nare-recycle. Yun siguro dapat ang tingnan na natin lalo na sa Metro Manila kasi ang Metro Manila, yan talaga ang daus-usan ng tubig galing sa pag tumaas ang Manila Bay, high tide, pag ang Laguna de Bay hindi silted, hindi nahuhukay, hindi na lumalalim yung kanyang carrying capacity, tapos patuloy ang quarrying sa Sierra Madre, lahat ng bagsak niyan sa Metro Manila. So anong solusyon mo sa Metro Manila? Alam mo, maingay ang Metro Manila. Maingay ang Metro Manila. Saan ka maglalagay ng catchment basin? 'Di ba? Yun dapat ang pinag-aaralan nila, long-term solution, pero ang short-term solution, talaga makita mo yung paghuhukay sa mga kanal, linagyan na ng malalaking culvert, pero katulad sa Araneta, linagyan na ng malalaking culvert na wala, hindi masyadong tumaas. Ba't tumaas ngayon? Ano nangyari? Nabara ba ng basura? O yung pumping hindi gumagana? Kung titingnan natin ang Navotas kilala yan sa pumping, yung bombastic pumps nila. Nagpa-pump ng tubig dahil may tubig yan Pinapump, lumalabas. Tapos may wall sila, may barrier sila. Ano yung tamang ginagawa ng Navotas na pwede mong gawin probably sa Manila na nakaharap sa Manila Bay? Yung mga ganyan kailangan mapag-aralan at kailangan ng solusyon dyan. Yung inyong intelligence, confidential fund, gamitin nyo dyan. Matutuwa ang taong bayan. Tapos ang maririnig lang natin, wala man ito nung dati. Ngayon lang itong mga basura na ito. Parang inamin pa niya na sa panahon lang niya, napakaraming basura, Prof. Sa panahon lang niya hindi nagkokolekta ng basura ng tama Wala natatakot sa kanya. Kaya yan, makikita mo yung basura nagkalat, no? At kung titingnan mo yan, at alam mo ang storya ng Dolomite sa Rojas Boulevard, di ba there was a time may bagyo, dinala talaga yung basura from Cavite patungo sa Rojas, kaya may team na nagpulot. So, kailangan mo ng partnership with the community. Kaso mayayabang sila magagaling sila. Pakialam nila sa local government. Dapat yan matindi ang partnership lalo na dun sa mga local government na malapit sa mga tubig, no? Makita natin lahat ng dinadaanan ng Pasig River. Common sense lang saan dumadaan ang Pasig River? Saan humuhuho? 'Di ba? So, meron yang Laguna at Manila Bay at Pasig River. Yun lang ang babantayan mo, common sense. Paano mo yan gagawin? Ngayon, kung magtuturo-turo ka, may Metro Manila Development Authority na hindi mo maintindihan kung para lang sa police ba yan, security ba yan, pag tiningnan mo ang charter ng MMDA, marami yan. From basura to baha. So, hindi ko maintindihan itong si Torre, tigil-tigil ho ang paglalagay nyo ng tarpaulin nyo. Alam kong gusto nyo tumakbo, pero hindi ho panahon ng paglalagay ng tarpaulin. Panahon ho na ipakita nyo sa taong bayan na deserving kayong MMDA at kaya nyo solusyonan ang problema ng MMDA. Paano po magkakaroon ng bigat ang kanyang sinasabing meron siya, nakanda siyang mag-endorso kung ganito ang resulta ng kanyang panggobyerno? Prof. Makita naman sa resulta ng mga surveys Yung NCR, unti-unting nagtitilt, no? Unti-unting nakikita, I guess experiential yan, nakikita ng mga botante, ano ba to? Ano ba itong ginagawa? Kung ito bang aking susundin, mapapaayos ba ang buhay ko? Alam mo, pag tiningnan mo doon sa Philippine Development Plan, ang gusto lang naman ng Pilipino, maayos na buhay. Makapagtrabaho, may sweldo siya, matulungan niya, mapag-aral ang mga anak, may pera siya, kung sakaling magkasakit ang pamilya, may pera siya na pambili ng 3 beses na masustansyang pagkain, simple lang. No? Pero kung ganito lang ang serbisyo na ibibigay mo, unique ang Metro Manila kasi ito yung capital, no?
at dito, media center, at dito talagang it's very hard to please voters. Pero makikita mo nagtitilt. So yung sinasabi mo may endorsement, unang-una walang coattail